Mas piliin ko pa na ilagay ko yung mga may paninindigang politisyan. Oo, mahirap yung maglagay ka ng politisyan na kunwari kakampi mo, kunwari kasama mo, ending tatraydurin ka lang naman. Much better pa nga si Leni Robredo, gagawin mo dyan cabinet secretary mo eh. Much better pa nga, gawin mo dyan si Risa Hontiveros, si Trillanes, Marrojas, yeah. Sino pa? Si Abalos. Much better pa nga yung ganyan, ipaglalagay mo, may mga paninindigan, may napapatunayan yan eh. So ilagay mo si Bato? Ilagay mo si Sara? Sino ilagay mo dyan? Panelo? Si Roque? No way. Di ba? Much better talaga. Yung mga politiko na may paninindigan, alam nyo kung bakit? Nanghihinayang si Pangulong Bongbong Marcos nung eleksyon na nakita niya na kung saan mas binigyan ng boto ng Pilipino yung mga pulpul na politiko kaysa sa mga politisyan na may mga paninindigan at may resibo at may napatunayan. Di ba, hindi mo ba napansin? Napakaraming tumakbong politisyan na mas pinili pa nila yung mga pulpul. Di ba? Kung ako papipiliin, kung ako lang, mas piliin ko yung matapang. Nandyan si Heidi Mendoza. Nandyan si Luke Espiritu. Yung may napatunayan, yung mga lumalaban talaga. Mas mabuti pa nga, ilagay mo dyan yung may mga leader ng NPA. Yeah, mas maganda pa nga, ilagay mo dyan rebelde. At least yung rebelde, pagdating sa himagsikan, sanay yun sa gubat. Kasi ilagay mo si Bato. Anong batas niyan? Yeah. Kung ako presidente, para walang gulo ang Pilipinas, mas piliin kong miyembro ng gabinete ko yung mga nagre-rebelde sa gobyerno. Bakit? Yun lang naman ang may paninindigan. Kaya nga sila nagre-rebelde kasi gusto nila na marating sila ng gobyerno at mabigyan sila ng pansin. Kasi ang ating bansa, ang ating gobyerno, puro na lang pangalan, porket apo ni ganito, anak ni ganito, pamangkin ni ganito. Paulit-ulit na lang eh. Di ba? Paulit-ulit na lang. Porket Duterte ka, tatay mo, presidente noon, maging presidente ka ulit. Tapos nga din, porket Estrada ka, na presidente noon, magpresidente ka ulit, senador ka ulit. Nga rin. Porket rebelya ka, iboto mo to kasi rebelya din siya. Nga rin. Ba't hindi nyo subukang iboto yung mga nasa laylayan? Ba't hindi nyo subukang ilagay niyo sa pwesto yung mga nakakaalam sa bawat pasikot-sikot? Di ba? Ba't hindi nyo subukan yung mga taga-bundok gawin mong miyembro ng gabinete nang malaman mo yung problema sa bundok? Bakit hindi mo subukang gawin mong miyembro ng gabinete mo yung nasa karagatan nagtrabaho para malaman mo yung problema dun sa karagatan? Bakit hindi mo subukang ilagay mo dyan sa miyembro ng gabinete mo yung nasa palayan para malaman mo yung problema sa palayan? Para uunlad yung ating bayan. Bakit? Pagdating sa kabundukan, ito sweto to. Yeah? Ito sanay ito sa kabundukan. Alam niya kung ano ang pangkabuhayan. Alam niya ang hirap sa bundok. So at least, kapag magawa ka ng proyekto, ganito po, Mr. President, ito po ang problema namin sa kabundukan. Edi mas mabilis solusyonan kasi alam na yung nasa bundok. Pagdating naman doon sa kapatagan, sa palayan, ito po Mr. President, para po tumaas ang ating ani at gumanda ang ating ekonomiya para mumura ang bilihin, ganito po, kumuha ka na gawin mong miyembro sa gabinete mo, farmers. Yeah, yung mga magsasaka. Para malaman mo talaga, ito farmers to magsasaka to. Alam niya ang pasikot-sikot. Pagdating sa mga ganyan. Ngayon, sunod. Pagdating naman sa climate change, kumuha ka ng miyembro ng gabinete mo yung may alam sa siyensya. Sa science. Kasi pagdating sa pasikot-sikot, at least science siya. Di ba? Mahirap yung kukunin mo anak ni Duterte, pagdating walang project. Kukunin mo anak ni Estrada, pagdating wala rin. Kukunin mo anak ni Revilla, anak ni Binay, anak ni Cayetano. Anong gagawin niya? Nasa syudad lahat nakatira yan. Kukunin mo anak ni Villar, puro lupa alam yan. Di ba? Am I right, Mr. Chair? Di ba? Tama yun. Kumuha ka ng miyembro ng gabinete mo na may mga sangay na kung saan pinagkukunan natin ng hanap buhay at mga minerales. Halimbawa, kumuha ka ng isa sa miyembro ng gabinete mo na may uupo dyan, mangingisda. At least alam mo, paano natin palaguin yung ekonomiya natin sa mga pangingisda, produktong pangingisda. So, ilagay mo doon yung mga expert sa pangingisda. Dito naman sa kabila, expert sa pagtatanim ng palay.
Lagay mo doon, miyembro mo ng gabinete, expert mga agriculture. Dito naman, expert, pagdating sa OFW, ilagay mo din, maglagay ka dyan. Ito, problema ng mga OFW, Mr. President, kaya hindi kami masyadong napapansin kasi nilagay mo dyan na bilang Pangulo ng OFW or ahensya ng OFW, artista. Wala namang alam sa pagiging kuskus ng kubeta yan. Di ba? Paano ka kukuha? Magiging OWA chief. Hindi naman nag-caregiver, hindi nga naranasan magkuskus ng pwede matanda yan. Bakit naranasan ba yung mapalo ng martilyo ng ulo, ng amo? Naranasan ba buhusan ng yan? Initubig, umaplansya sa likod. Diba? Bakit? Naranasan ba na kinuha mong taga-ano ng DENR, nakatira sa bundok? Kinuha mong sekretary ng DENR, nag-aaral sa Lasal, nakatira sa mansyon. Hindi mo malalaman yung problema sa kabundukan kasi hindi naman mo yan doon kinuha. Kaya kunin nyo, kaya kasabi ko siya, ang tindi ng mga ipapalit ni BBM, maniwala kayo sa akin. Yung mga ipapalit ni BBM, yun yung mga taong may karanasan. Hindi yung ilagay mo dyan, mayor ako, 20 years, fiscal ako, presidente ako. Anyari, nakulong sa dahig. Pinatay, 30,000 katao. Yeah? Paano mo ngayon masolusyonan ang produktong isda kung ang kinuha mo, teacher? Paano mo masolusyonan ang produkto ng palay at palaguin kung ang kinuha mo, engineer na mayaman? Paano mo masolusyonan ang ekonomiya pagdating sa business kung ang kinuha mo, taxi driver? Malamang kung ano yung profesyon niya, yun yung kunin mo. Ganun yun, mga kababayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabi nga ni BBM, iba tayo ngayon. Pakinggan natin yung hinaing ng bawat Pilipino. Tao naman, itigil nyo na yung pamumulitika. Alam mo, sa totoo lang, kung sundin at gawin lang ni BBM yung ginawa niya at susuportahan natin, ang ganda ng ating ekonomiya, ang ganda ng ating bansa. Bakit? Yan ang totoong unity. Papakinggan mo yung hinaing ng mga magsasaka. Pakinggan mo yung mga hinaing ng mga mangingisda. Pakinggan mo yung mga hinaing mga nagabundok. Pakinggan mo yung hinaing ng mga taga-syudad. Pakinggan mo yung hinaing ng siyensya para maiwasan natin ang climate change. 'Di ba? Tingnan niyo ang Saudi, ang Dubai. Ganyan ang ginagawa nila. Expert ka sa lupa ka. Expert ka sa tubig ka. Kunin mo 'yun. Para umunlad. Nagtutulungan, walang babagsak, walang lulubog. Sabay aangat. Nagkakaisa eh. Knowledge ni Tarpulano, knowledge ni Tarpulana, knowledge ni Juan, knowledge ni Pedro, pinagsama-sama. Ang kalabasan, improvement. Kung knowledge ni Villar, knowledge ni Cayetano, knowledge ni Binay, knowledge ni Rebilla, paano yung mga nasa laylayan? Lahat yan mga mayayaman naman yan lumaki. Ano makukuha nating knowledge yan? House and lot, kondo, lupa, tubig. Pwede nga kunin, hinaing ng mga pusa eh. Kaysa naman kukuha ka ng hinaing ni Sarah. Pag si Sarah ang kunin mo, nanakawan ka lang. Pag pusa ang kunin mo, kakalmutin ka lang. Ang kalmot nagagaling, pero yung nakawan ka, walang balikan. Yun yung totoo. Buti pa nga hinaing ng pusa ang kunin mo eh. Ang hinaing ng pusa, pag nagutom, kakalmutin ka. Pag nakalmot ka, gagaling yan. Kukunin mo si Sarah, nakawan ka niyan, kahit sampalin mo ng katotohanan, she may not like, she may not do, she may not ganun. Wala. Gurgur. Ni hao, si pao, si pu, si Jinping, gurgur. Diba? Kung ako papipiliin, mas piliin ko pa pusa kaysa si Sarah. Si Sarah, magulat ka mo, wala ka pera bigla. Pag sinabi mo, saan pera mo? Saan pera dinala? Wala kang karapatan magtanong kasi nasa batas yan. You don't have right to gathered information kung saan ko dinala. She may not like, she may not do, she may not. Yung pusa, Ming Ming, gaganon yan. Gutom ka? Ngaw. At least hindi nagnakaw. Kung magnakaw man ng pusa, pretong isda, ulam lang. Hindi wallet. Di ba? Mas buti pa nga ang aso eh. Nagbabantay ng bahay pag may magnanakaw. Si Sarah pabantayin mo, ubos ang pondo nyo. Yeah? Sa totoo lang, mas may importansya pa ang aso kaysa kay Sarah.
Huwag kayo magalit sa akin, DDS, totoo yan. Ang aso, pag iwan mo sa bahay, tatahol pag may ibang taong pumasok. Si Sarah, pag iwan mo sa bahay, wala ang pera mo. Yun ang totoo. And that would be all. Our life is adjourned. Yeah? Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun ang isipin ninyo. Mas mabuti pa ang aso at pusa, may value kaysa kay Sarah. Ayan. So maraming salamat.